Ano daw ang ating pananaw patungkol sa bagay na ito sa 144,000 na binabanggit ng Apokalipsis or pahayag. At bago po tayo dumako mga kapatid sa ating pag-aaral, kayo po ay aming inaanyayahan na tayo po ay manalangin. O mapagpala naming Diyos, maraming salamat sa mga oras na ito na kayo po ang Panginoon na gumagabay sa inyong iglesia sa huling panahon na ito, Panginoon. Kami po ay dumadalangin, nawa o Diyos ay tulungan ang inyong mga hinirang sa buong sanlibutan. Lalong-lalo na po ang inyong tagapagpahayag ng mga salita ng Diyos upang sa gayon, Panginoon, ay amin pong maipagpatuloy ang mga bagay na iniatang mo sa aming mga balikat. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga panghihina, Panginoon, bilang tao. At salamat na nandyan kayo. At salamat sa mga tao na inyong ginagamit upang sa gayon ay magpatuloy ang inyong gawain. Pagkaingatan niyo po ang inyong mga lingkod. Ginadalangin ko po si Tita Agnes, Tita Florence, at gayon din kay Tita Mina at kay Sister Kiambao Kura. Na nawa, Panginoon, ay inyo po silang tulungan at nawa sila ay gumaling. At gayon din kay Sister Nani Padrakila Rabino at kay Sister Evangeline Binuya. Nawa, Panginoon, ay inyo po silang kahabagan at gumaling sa kanilang mga karamdaman. At sa oras pong ito, O Diyos, aming pong dalangin na nawa ay inyo pong patubayan ang iyong abang lingkod sa pag-aaral ng Apokalipsis, yung mga hula na ipinakita mo at ipinaaninaw sa inyong propeta na si Juan. Salamat po ng marami sa inyong banal na espiritu na siyang nagpapaunawa at nagbibigay karunungan sa inyong mga lingkod. Salamat po, Ama, sa pakikinig mo sa aming mga dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Makunin mo ako sa trapo. Okay mga kapatid at mga kaibigan, at hindi po tayo nakapangaral sa public sapagkat ito po ay aking talagang sinabi ko sa kanya na dapat kahapon. Subalit tayo ho ay hindi nakapagpatuloy kahapon, kaya sa oras pong ito, lalong-lalo na po kay kapatid na Roldan, kung kayo po ay nanonood sa oras na ito po ang inyong request na topic, At sa oras pong ito, mga kapatid, ay bago tayo dadako sa ating pag-aaral ng patungkol po ito sa 144,000 na binabanggit ng Biblia, ay nais ko lamang pong batiin ang ating mga kapatid, At hindi ho nakikita yung inyong mga comment. Siguro kung hindi po, ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral, So ito po yung request na topic ni Brother Raul Roldan, Siya po isang nating kapatid kay Kristo at dito po sa ating programa siya po ay nagtanong kung ano daw ang ating pananaw sa mga bagay na ito. Kaya naman ang kanyang tanong kung ano daw ang pananaw natin sa 144,000 na sinasabi ng Revelation. At sabi pa niya, ano ang concern daw niya dito na kung ano ang ipinaparating ng talata sa atin dito or sa atin na mga tao. Mama, mo muna yung electric fan para yung feedback para medyo So ngayon mga kapatid, at dadago na po tayo sa ating pag-aaral at pwede po kayong kumuha ng mga Bible. At pwede niyo po akong sundan sapagkat ito po ay napakahalaga sa ating panahon ngayon. Uulitin ko po, ito po ay patungkol sa 144,000 na mga magtatagumpay. Paano natin na magsabi na magtatagumpay? Sapagkat sila po yung magtatagumpay. Kaya ang ating title na inilagay, 144,000 literal or symbolical. Part 1 pala po ito mga kapatid. So ngayon mga kapatid at mga kaibigan, itong 144,000 ay
Nabanggit po ito sa aklat ng Pahayag Kapitulo 7 at Pahayag Kapitulo 14. So ito po ay nabanggit sa mga aklat na ito. Kaya naman ating ngayong titingnan kung ano ang or kung sino ang mga ito or kung ito po ba ay literal or symbolical. Ngayon, kung titingnan natin ang Biblia sa aklat ng Apokalipsis or Pahayag, Kapitulo 7, ang bersikulo ay 3. Simulan natin sa bersikulo 3. Sabi po dito na nagsasabi, "Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatatakan sa kanilang noo ang mga alipin ng Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan," sabi ni Juan, "na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga Israel." Pansinin natin dito, mayroong salitang matatatakan sa noo, at ang matatatakan ay ang bilang 144,000 mula sa lipi or angkan ni Israel. Pansinin po natin, hindi muna natin pag-aaralan yung tatak, mga kapatid. Pansinin po muna natin itong salitang Israel. Yung salitang Israel, ito po'y ginamit na term matapos ang ating kapatid na si Jacob makipaglaban doon sa archangel na tumutukoy kay Jesus Christ, ay doon po nag-umpisa na tinawag na Israel. At itong Israel, mga kapatid, ay tinawag po itong bayan ng Diyos. Ibig sabihin pagmay-may-ari niya. Pagka ang Diyos ay magbabanggit or ang Biblia ay magbabanggit ng salitang bayan ko, ibig sabihin ito po yung pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan. Sila po yung pagmamay-ari ng Panginoon. So ngayon, mga kapatid, pansinin po natin saan ito nanggaling ang 144,000. Ang tanong, ito po ba ay literal? Ang sagot natin dito, mga kapatid, ito po ay descriptive number or pagsasalarawan ng bilang. So ngayon, mga kapatid, pansinin po natin, nabanggit po dito yung sa angkan ni Juda, 12,000, Reuben, Gad, Aser, Neptali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Sabulon, at Jose, at saka si Benjamin. So pansinin natin na ito po ang mga tao na magtatagumpay. So saan natin kinuha yung or kung bakit nagkaroon ng 144,000? So simple lang, mga kapatid. Ito po ay sa 12 tribes of Israel at gayon din doon sa 12 apostol. Kung sa baga, 12 times 12 is equal to 144. Kung ating titingnan, 12,000 sa angkan, kaya naging 144,000. So mapapansin po natin dito na dito po kinuha yung bilang na 144,000. Uulitin ko po, sa 12 tribe of Israel at gayon din sa 12 apostol. Paano natin nasabi na kasama yung 12 apostol? Bakit? Yung mga Gentiles, mga kapatid, tayo na mga tao, nagsimula po tayo or tinawagan tayo or kung paano tayo naging bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Kaya itong 144,000, ito po, mga kapatid ko, ay hindi lang ito Israel na dugo, kundi mayroon po itong mga tao sa panahong ito na Israelites spiritually, na mayroong relasyon sa Diyos. Paano ko nasabi? Balikan natin yung salitang Israel. Yung Israel, mga kapatid, ay tumutukoy sa bayan ng Diyos or pagmamay-ari ng Panginoon. Notice the word bayan ko. Ito po ay salitang ame sa Hebrew. At mababasa natin sa Hosea 2:3 na ang sabi doon, ang hindi ko bayan, lo ame,
Sapagkat yung lo ame, according to the Hebrew, hindi ko bayan. Ulitin natin ang sabi ng talata, Hosea or Osias 2:3. Ang hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko. Hinulaan na po sa Old Testament na yung mga hindi kasama dati or noon sa bayan ng Diyos ay tatawaging bayan ng Diyos. Kaya nga, ang katuparan mga kapatid sa panahon ng mga apostol, marami po ang nagsitanggap sa buhay na aral at sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Sila'y tinawag na bayan ko. Paano natin nasabi? Nais ko lamang po itong diinan para ating maunawaan. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 13 to 14, sabi diyan, kayo ay naging bayan ng Diyos. Pansinin natin kayo ay naging bayan ng Diyos. Sino ang sinasabihan ni Pablo? Yung mga taga-Korinto na mga nagsisampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi doon, kayo ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at kayo ay tinatakan ng banal na espiritu bilang tanda ng pagkahirang sa inyo. So, ito po'y mababasa natin sa Tagalog Popular Version, yung salitang kayo man ay naging bayan ng Diyos. Ang minimin point at sinasabihan doon ni Apostol Pablo, walang iba kundi yung mga Gentiles na hindi dati bayan ng Diyos. At kahit tayo'y Pilipino, tayo po'y naging bayan ng Diyos nang tinanggap natin ang Ebanghelyo. Ito po yung ibig kong sabihin dito. Kaya, babalikan natin ang Revelation 7. Sabi po dito, uulitin po natin, una sabi ni Juan, narinig niya yung tinig na sabi ang bilang. Pansin natin yung salitang narinig. Pagkarinig ni Juan, sabi niya 144,000 ang tinatakan. At kung bakit mayroong 144,000 na kanyang napakinggan, sapagkat sila po ang magtatagumpay sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, sila lang po ang makakaligtas. Bakit? Kung ating babasahin ang Revelation 6 verse 17, mayroon pong galit ang kordero. Ibubuhos ang kanyang galit. Ang basahin natin. Revelation or Pahayag, Kapitulo 6, versikulo 7, na ano ang sabi? Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sino ang makatatayo? Kaya nga itong tanong ng anghel. Kaya dito kung mababasa natin sa verse 1 ng chapter 7 hanggang 2, ay meron pong ditong nabanggit na sinabi ng anghel, wag mo pinipigilan niya yung 4 na hangin. Pagka bumabanggit yung Biblia ng hangin, according sa Daniel chapter 7 verse 1 and Jeremiah chapter 49, ay it's represent sa destruction. Ibig sabihin, destruction. Mga kapatid, mga kaibigan. So ito po ang ibig sabihin ng hangin. Kaya nga sabi ng anghel, pigilan nyo muna habang hindi pa natatatakan ang bayan ng Diyos. At ito'y ang bayan ng Diyos ay 144,000 base sa narinig ni Juan. Ngayon, babalikan po natin para hindi natin makaligtaan. Ano ang sabi natin? Ang 144,000, hindi po siya literal, kundi siya po ay descriptive number or pagsasalarawan ng numero. Ngayon, tingnan natin ang versikulo 9. Pansinin natin. Sapagkat dito sa versikulo 3, narinig ni Juan, no? Ang natatakan ay 144,000. Ngayon, pansinin natin sa verse 9. Sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito'y tumingin ako. Kanina sa verse 9, narinig ni Juan. Pero sa verse 3, narinig ni Juan. Pero sa verse 9, nakita mismo ni Juan. Nakita na niya, tumingin ako. Nang makita ni Juan, ano ang sabi? Narito ang isang lubhang napakarami na hindi kayang bilangin ng sinuman. Sila ay mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at ang mga bayan at ng mga wika
ay nakaharap sa luklukan ng kordero na nangaramtan ng mga mapuputing damit at may mga palma ng kanilang kamay at nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ng Panginoon ay sumasa atin at nakaupo sa luklukan ng kordero. Ngayon, balikan natin yung verse 9. Sapagkat sa verse 9 ay tumingin ako, sabi ni John. Ibig sabihin, nakita niya. Ang nakita niya mga kapatid, doon yung binabanggit yung narinig niya, babalikan natin ha, yung narinig niya na 144,000 sa verse 3, nang kanyang makita doon sa verse 9, kasi tumingin siya ay hindi kayang bilangin. So, ibig sabihin, hindi siya literal na numero, kundi ito po yung kabuuhan. Sapagkat pagka binabanggit yung salitang 12, ang kahulugan po niyan mga kapatid, completeness. Ibig sabihin, yung napakaraming tao na hindi kayang bilangin, ito po yung kabuuhan ng mga maliligtas or magtatagumpay. Hindi kayang bilangin ni Juan. Napakadami. Sila ay mula sa iba't ibang wika, iba't ibang bansa at mga angkan. Kaya 100% hindi lang po ito doon sa Israel, kundi kasama po ang tinatawag na bayan ng Diyos doon sa tinatawag sa Amerika o anumang ang inyong lugar. Basta ikaw ay mayroong tatak ng Panginoon. Subalit uulitin ko po, hindi po tatak ang ating pag-aaral dito ngayon ha. Ang dinidiinan ko po dito, or symbolical ba o literal. Sapagkat mga kapatid, nais ko lamang pong pansinin ninyo. Kunin po ninyo ang inyong mga Bible. Dito po sa Revelation 7, 5 to 8, yung binanggit ang 12 tribes of Israel, ay mayroon po diyang isa na hindi nakasama doon sa maliligtas or sa magtatagumpay. Sapagkat itong chapter 7, ito po yung mga maliligtas. Ito po yung mga magtatagumpay. Pansinin natin dyan. Iyan ay assignment ninyo mga kapatid. Pwede niyo na po akong unahan. Pero atin niyang tatalakayin sa susunod na mga araw. Part 2 po ito. Yung tatak at kung sino ang nawawala or kung ano ang kanyang karakter kung bakit siya ay hindi nakasama sa magtatagumpay. Pansinin niyo dyan mga kapatid. Sa 12 tribe of Israel, assignment po natin ng mga Adventist sa inyo po. Mayroon po diyang isa na hindi po nakasama sa tinatawag na magtatagumpay. Ulitin ko po para hindi natin makaligtaan. Sa 12 or sa 12, 12 na original na anak ni Jacob, mayroon pong isa dyan na hindi nakasama. So alamin nyo mga kapatid kung sino po yan. At unahan nyo na po ako, pero sa part 2, malalaman po inyo kung sino ito. At mayroon po siyang karakter na mga, Biblia po ang magsasabi. Kaya napakahiwaga po ng Biblia, mga kapatid, mga kaibigan ko. Unique ang Bible. Kaya nang nalaman ko po ito, sa panahong ito mga kapatid, sabi ko, sa dinami-dami ng aklat na mga nagsilitawan sa buong sanlibutan, walang ibang aklat ang pinaka-unique. Only the Bible. Amen? Bukod ang Biblia ay nagkapagbabago ng tao, lahat mga kapatid ng nangyayari ay nasa Biblia at mga mangyayari. Kaya mga kapatid, ang tanong ng isang ating kapatid, ano ba ang kahalagahan sa atin ng talatang ito? Walang iba mga kapatid, ang sagot natin, mayroon po itong kinalaman sa ating mga buhay. Napakahalaga po, napakalaki ng kinalaman or napakalaki ng kinalaman ng talatang ito ng Apokalipsis sa ating mga buhay. Kaya naman mga kapatid, mga kaibigan ko, dagdagan pa natin kung ating babasahin sa versikulo 13. Pansinin natin ha. Revelation 7, chapter 7, versikulo 13. Sabi po rito, tinanong ni Juan ito sa anghel. Sabi dito, sumagot ang isa sa mga matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nagdaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan sila nanggaling? Mayroong nagtanong sa kanya na isang matatanda na naroon. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam.
Kaya anong sabi mga kapatid? At sinabi niya sa akin, ang pagtanong ni Juan kasi hindi niya alam kung sino-sino ang mga ito. Yung mga sindami ng nagdadagsaan na mula sa iba't ibang wika na napakarami, na parang dagundong ng kulog. Napakarami mga kapatid ng maliligtas. Kaya nga sabi ni Juan, sino kaya ito sila? At saan sila nanggaling? Ang sagot mga kapatid, at sinabi niya sa akin sa versikulo 14 ng Revelation 7, at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang mga nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. So ito po yung mga faithful. Kaya nga yung word na sila'y galing sa matinding kapighatian, pinaputi ang kanilang damit ng kordero. Sila po mga kapatid yung nagtitiis. Ibig sabihin, pagka nagtitiis ang isang tao, nagtatapat yan sa Diyos. Kaya nga kung ating babasahin ang Apokalipsis 14, na ating mapapansin na sa versikulo 14, pansinin natin ha? Pansinin natin sa versikulo 14. Ang issue po dito, kung babasahin natin yung 14, chapter 14, 1 to 3, ay nabanggit po dito sa versikulo 3 yung nag-aawitan na ang bilang niya ay 144,000. Okay? Sa versikulo 4, ay sinabi po dito, pinaliwanag po dito ng talata na sabi, ang mga ito'y ay hindi nangahawa sa babae. Itong 144,000 na magtatagumpay, hindi nangahawa sa babae. Hindi po ito ibig sabihin na literal talaga na nangahawa. Hindi po yan. Katulad ng pag-interpret or paniniwala ng ating mga kaibigan na mga saksi ni Jehovah. Hindi po gayon. Kaya nga, ang mga saksi ni Jehovah, kadalasan na mga lalaki ay hindi sila nag-aasawa dahil inaakala nila na sila yung niliteral nila. So ano bang ibig sabihin nito, Brother Jonald? So ang ibig pong sabihin na nangahawa sa mga babae. Yung babae, according sa Bible, 2 Corinthians chapter 11 verse 2, it's represent the church or iglesia. Ang binabanggit po dito na babae, ito po yung mga apostasy or mga false church. False church. Ito pong 144,000, sila po ay tapat sa law or kautusan ng Diyos at iniingatan sa kanilang puso. Kaya nga sila ay hindi nangahawa sa ibang babae. Ibig sabihin, hindi nila tinanggap yaong mga aral ng ibang iglesia na hindi mula sa Diyos. Sapagkat paano natin nasabi, lahat ngayon ng iglesia, pansinin mo, hindi natin sa hinahatulan, mahal natin ang mga iba nating mga kaibigan na nasa iba't ibang mga relihiyon. Like for example, yung Roman Catholic, Baptist, Bible Baptist, Pentecostal, God's Family, lahat. Sabihin na lang natin, except the Seventh-day Adventist. Halos magkapare-parehas po ang turo niyan. Pwede nang kainin ang baboy. Linggong banal. Marami pa mga kapatid, mga kaibigan. Marami silang mga pagkakaparehas. Kaya itong 144,000 na magtatagumpay ay sila po ang kanilang karakter, hindi sila nangahawa sa mga babae. So yun po ang ibig sabihin niyan mga kapatid. Okay? Kaya malinaw sa ating kapatid na si Brother Raul Brother Roldan. Yun po ang ating pananaw sa mga bagay na ito. Una, babalikan ko po. Yung 144,000, hindi po siya literal number, kundi siya po ay descriptive number. Yan. Tapos, yung part 2 ay ating pag-aaralan kung sino ang hindi nakasama dyan sa angka ni Jacob. Angka ni Jacob, angka ni Israel. At kung ano ang kanyang karakter sapagkat mga kapatid, spiritually, mayroon pong mga tao sa panahong ito na hindi talaga makakasama bagamat sila po ay kabilang doon sa bayan ng Diyos. Sabihin na lang natin Adventist.
spiritually Israelite sapagkat tayo po'y spiritually Israelite. Pero ang kanyang character ay the same doon sa karakter ng mga angkan ni Dan. I mean, nasabi ko na tuloy. Nasabi ko na tuloy. Sabihin ko na lang mga kapatid, ang nawawala po si Dan. Sabi ko na tuloy. Wala nang assignment. So, ang kanyang character mga kapatid, malalaman na lang natin sa susunod. Wala na tuloy assignment kasi nasabi ko na tuloy. So, yun po mga kapatid at mga kaibigan. Ano? So, ang ating pong pag-aaral, ito po para sa mga hindi medyo malalim po ito na pag-aaral. Ano? Halos palalim na po yung ating pag-aaral. So, pag-aaralan natin ang Book of Daniel sa mga susunod na araw. Kung wala tayong pag-aaral sa public, gagawin nating series, no? Daniel and Revelation. Atin itong pag-aaralan isa-isa. So, ngayon mga kapatid, ay mayroon po akong babatiin, no? Una pala ay pinapasalamatan ko ang Diyos sa pamamagitan ni Brother Dennis, no? Agasino, na siya po ay tumulong sa ating kapatid, Brother Noel. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil si Brother Noel po ngayon ay okay na. Nakalabas na po siya ng hospital. At ngayon nga, nanonood sa atin, no? Ngayon, sabi niya, praise God. Amen. At ngayon din kay Sister Maririna, pinapasalamatan ko po, ano? Sa inyong pagtulong sa ating mga kapatid at sa lahat ng ating mga kapatid sa buong sanlibutan na alam ko na kayo po ay nanalangin sa ating kapatid na si Brother Noel. Ayan. So, babati po ako mga kapatid, ano? Una po sa aking babatiin ay walang iba kundi si Tita Noblesa Cruz. Ayan, binabati ko po kayo, Tita Noblesa, ng magandang hapon. Binabati ko rin po si Tita Mela Los Bartolome. Bagamat hindi po siya ngayon ay nakapapanood sa atin dahil iba po yung oras natin sa kanilang lugar. At ngayon din kay Tita Agnes Santos at kay Tita Florence Bautista at kay Tita Mena Ronas at Tita Nueme. At gayon din kay Tita Jelly Cordero, binabati natin dyan. At kay Sister Mary Grace Gilos or kay at gayon din kay Sister Lolo Yensi. Ayan. So, binabati ko rin po si Brother Noel at gayon din kay Noel Pangantihon, MG Noel, at kay Sister Maririna. At sa ating sharer, no, binabati ko po si Sister Miriam Anunciado. Magandang hapon sa inyo. Binabati ko rin po si Sister Annabel Matsumoto. At gayon din kay Tita Rebecca Abilacusi. Magandang hapon po sa iyo, Tita. Maraming salamat sa Diyos. At ngayon din kay kapatid na Efren Corrales. Magandang hapon sa inyo. At gayon din kay kapatid na Delia Maulion. Binabati ko rin po si kapatid na Zenny Saldoa at gayon din kay Jan Palolos. Ayan. At binabati ko rin po si Brother Tribliw Azanera. No? Salamat kapatid sa inyong support sa ating ministry. Siguro ang pangalan niyang tunay nito, Wilbert, parang binaliktad lang, ano? Azanera. Ayan. So, siyempre, binabati ko rin po si Sister Virgie Andales Laksamana. At gayon din kay Sister Nadeline Lumbayon, kay Sister Jemema Evans Evangelista. At gayon din kay, excuse me, Sister Mabel Rojas Madrigal. No? At pasensya na, Sister, hindi ko po matanggap yung inyong invitation muna kasi mayroon po tayong medyo marami po yung schedule natin ngayon, ano, hindi siguro kaya ng ating katawan kasi meron po akong duty at nagtatrabaho pa po ako para sa aming pamilya at minsan pangangaral, kaya minsan yung ating katawan ay talaga bibigay pa talaga. Meron pa po tayong groundwork, mga Bible study, medyo bukid po, kaya yan, paumanhin niya po muna, no? So, ganyan din kay kapatid na Ems Fabs at kay Brother John Ulgina. Magandang hapon sa iyo, Brother John. At siyempre po kay kapatid na Estela Breboneria. Magandang hapon sa inyo. At binabati ko rin po pala si Nanay Richie Marasigan, kay Kuya Roy Nodo Primero at kay Sister Carme Primero. At gayon din kay Sister D. Bibigian or Sister Angie Paragat at kay Sister Nanit Tumagan. Ayan. So, binabati ko rin po pala si Daisy Capoy, Sister Daisy Capoy. At gayon din kay kapatid na Chona Salazar Castillo at kay Gerson Apihas
Siyempre po, binabati ko rin po si kapatid na Ed Kim Kosi at kay Yer Nods at ni Kads. Medyo mahirap basahin. Jacinto ito, Jacinto. John Ray ito, binaliktad lang. At siyempre po kay Brother Bonjour, DCR Naes. Salamat bro sa pag-share. At gayon din kay Del M. Liwanag at kay Sister Nani Padrakila Rabino. Binabati ko rin po ang mga kapatid natin dyan from Muntinlupa City. Kay Brother Carlos Amor Valladares. Yan. So, binabati ko rin po si kapatid na Burley Balsina Contreras Delfin. Magandang hapon sa iyo, sister. Salamat, Brother Carlos, sa pag-send ng stars. No? At gayon din kay kapatid na MC Tibor, sa ating pong sharer, si MC Tibor. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Binabati ko rin po si Sister Mary Jean Racinos Pascua. At gayon din kay Sister Yoli Iscabosa Mons Ortiga. Ayan. So, gayon din kay Sister Mabel Rojas Madrigal, ano? Salamat po sa inyong pag-send ng star. At gayon din kay Haidina Garcia Nilmida. Ayan. So, nasabi na ano yan, wala na daw si Dan. Tama na, naunahan ako eh. Pero nabanggit ko na po mga kapatid, ano? So, at gayon din kay kapatid na Ems Fabs at kay Haidina Garcia Nilmida, nabati na natin. At kay Sister Losi Dungo Di Guzman. Ayan. So, Sister Annabel, mayroon pa bang nasulat ka dyan? At prayer request po ni Sister, ayan, opo, ipapray natin ayan. Oo, sige po. Ipag-pray natin mga kapatid si Pastor Jong Dison, ano? Si Sir Dison at medyo nasugod daw sa ospital. So, ang panahon talaga ngayon ay hinahayaan talaga or pinipigilan ng kaaway ng Diyos para hindi natin may pangaral ang Ebanghelyo. No? Katulad din sa amin, ako ngayon mga kapatid, mayroon din po akong pinagdadaanan. Lahat tayo. Pero salamat sa Diyos dahil mayroon mga tao na ginagamit ang Panginoon upang tayo ay pagsabihan, palalahanan. Kasi bilang tao mga kapatid, ay minsan ay mayroon din po tayong tinatawag na limitasyon. No? Minsan bibigay po tayo. Kaya ang only by the grace of God lang po mga kapatid, tayo po'y magdalanginan sa ating mga pinagdadaanan. At siyempre po sa ating pagpapatuloy, binabati ko rin po si Kuya Ronald Barin. No? Binabati ko po si Kuya Ronald Barin at gayon din kay Kuya Edwin Ikban or Kuya Bongski Ikban at kay Brother Sam Nazaret at kay Brother Vir Binuya Balagtas. Magandang hapon sa inyo. At binabati ko rin po si Sister Ming Duke Gomez Antonio at kay David Rosales at kay kapatid na Amalita Yanelia at kay Jeve Chris Gomez Kapinig. Magandang hapon sa inyo. At siyempre po kay kapatid na meron dyan mama? Sister Jemima Evans. Nabati na natin si Sister Jemima Evans. Magandang hapon po sa inyo, Sister Jemima. At gayon din kay Kuya Bongski Ikban, no? So, at gayon din sa nag-request na topic na ito, no? Binabati ko po si Brother Roy Roldan, no? Siya po yung nag-request nito mga kapatid na topic. Si kapatid na Roy Roldan. At ngayon po, may baron pa akong babatiin pala si Sister Ninita Lazaro, no? Binabati ko po si Sister Ninita Lazaro. At gayon din kay Sister Lenny Mangubat, binabati ko rin po kayo. At syempre po kay Shola, no? Sevilla, Sister Shola. Maraming salamat sa pag-alalay sa atin, no? Sa ating ministry na pinagkatiwala ng Diyos. At syempre po kay Sister Ate Antilochi, Sevilla, yan. Binabati ko rin po si Sister Buena P. Garcia at kay Sister Jenny Mutia, ayan. At meron pa ba mama dyan? Meron pa ba? So balik tayo mga kapatid sa sana ba 'yon? Hanapin ko pa, mayroon pa naman tayong oras po na natitira. Kaya atin pong pagbibigyan ngayon hanggang sa maabot ng ating data kasi data lang po yung gamit ko, wala po kaming internet. Kaya naman
lahat ay babatiin natin sa abot ng ating mabasa, no? Sa abot ng ating mabasa. So ayan, mababasahin natin si kapatid na Jack Ladra. Magandang hapon sa inyo, kapatid na Jack. At gayon din kay kapatid na Maria Gungon. Yan, Gungon, I mean. At syempre po, binabati ko rin po si kapatid na Reconalia at kay kapatid na Rico Garland at kay Melba Losis Bangoy. Magandang hapon sa inyo. At binabati ko rin po si Sister Sendil Ludibico at kay Tita Rebecca Abilacosi. Siya po yung aking tita, no? Mag-ano po sila ng mama ko. At syempre, yung aking ina natin sa ating pananampalataya, no? Mga advisor natin. At gayon din sa sinaway ako ng asawa ko. Salamat. At meron pa ba dyan, mama? Meron pa? At minsan po mga kapatid, kung sa ating mga kapatid na hindi minsan mabati, ay humihingi po kami ng paumanhin sapagkat minsan ang oras po natin ay medyo limitado. Minsan po, napapanood po ninyo namamatay dahil data po ang gamit natin. So, kung wala na po, ayan, may nakahabol si Sister Mercy Bakulod Canlas. Magandang hapon sa iyo, Sister Mercy. At kung kayo po ay mayroong ipabati, prayer request, ay pwede po kayong mag-comment sa ating comment section, sapagkat tayo po ay magtatapos na at 2 minutes na lang po yung ating oras. Mayroon pa ba mga kapatid? Ayan, opo, Sister Maririna, maraming salamat sa Diyos. At si Brother Noel po ay sa biyaya ng Panginoon ay okay na po siya mga kapatid, no? Okay na po si Brother Noel at salamat sa mga pag-ibig na inyong ipinadama sa inyong kapatid. Ayan. At gayon din kay Sister Marisa Prado Katanyag. Babalikan ko po pala sa kay pamilya ni Brother Noel. Lubos po nagpapasalamat ang kanyang nanay sa inyo mga kapatid, sa inyong mga panalangin, sa inyong mga support sa kanyang gamot. At gayon din sa ating, hindi ko na po babanggitin, basta ang Diyos ang kapuri sa kapurihan. Binabati ko rin po si Sister Nani Padrakila Rabino. Nawain, gumaling na po kayo, sister, at naging okay na po ang inyong ngayong kalagayan. So, gayon din kay Sister Losi Dongo Di Guzman, watching from Balagtas Church, at kay David Rosales. At binabati ko rin po si Sister Daniela Acob Domingo at kay Sister Princess Asitura. Yan. Okay mga kapatid at mga kaibigan, at bago po tayo tuluyan na magpaalam, tapos sa ating programa, ay may nakahabol pa po pala si Brother Toto John Rabs at kay kapatid na Seth Evangelista. Okay, so kung tayo po ay merong prayer request, isa lang naman po ang prayer request, ay atin pong idalangin. Kung ako po habang ako'y nananalangin, manalangin din po kayo sa inyong kinaroroonan. Ang lahat ng ating kapatid na hindi man naman natin mabanggit, subalit ang Diyos ang nakakaalam. At yan din kay kay Evangelist Cesar Dizon, idalangin natin. Tayo po'y manalangin mga kapatid. O Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa hapon na ito at sa mga oras na ito, Panginoon, na kayo po ang Panginoon na nagbibigay ng pag-asa sa amin na mga tao o inyong mga bayan sa huling panahon na ito. Salamat sa mga pagpapaalala sa amin at pagpapaunawa sa amin sa sinasabi ni Juan sa aklat ng Apokalipsis 7 at 14 patungkol sa 144,000. Nawa Panginoon ay bilang niyo po kami diyan na magtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok na nararanasan ng tao sa buong sanlibutan. Aming pong dalangin sa mga oras na ito, kung kami man ay nakagawa ng kasalanan, nawain niyo po kaming mapatawad. Nawa ipagalingin niyo po ang may sakit sa kanilang karamdaman, na bagamat hindi po namin mabanggit isa-isa, subalit kayo po ang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Nawa Panginoon ay inyo pong ipagkaloob
ang kanilang mga kahilingan nang naaayon sa inyong kalooban. Dalangin namin si Brother Cesar Dison sa kanyang kalagayan, Panginoon. Nawain niyo po siyang tulungan at patawarin po siya kung siya po ay nagkaroon ng pagkakamali or kung ito man pagsubok, ay inyo nawang tulungan siya, Panginoon, alang-alang sa inyong dakilang pangalan at alang-alang sa inyong mga hiliran. Salamat po, Ama, sa oras na ito, at ingatan at tulungan ang lahat ng mga ministeryo sa buong sanlibutan, especially ang kapitulo bersikulo na nawa ay magpatuloy hanggang sa kawakasan ng sanlibutan. Salamat po, Ama, sa pagpapaalala. Salamat sa pagkikinig mo sa aming mga dasal. Sa pangalan ni Jesus Christ na aming tagapagligtas. Amen. Okay, once again, isang mapagpalang oras ang panonood sa bawat isa sa inyo. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na muli ay nakapagtalakay po tayo ng request ng ating kapatid, si Brother Roy Roldan. No? At sa bukas po, mga kapatid, wala public preaching po tayo siguro, na ating pong idalangin na bigyan po tayo ng magandang panahon sa araw ng bukas at atin pong maipagpatuloy ang ating pangangaral, no? At dalangin din po ninyo, mga kapatid, yung aking family at ako rin po na bilang lingkod ng Panginoon na pinagkatiwalaan ng mga bagay na iniatang sa ating balikat, na tayo po'y maging panatag at maging humble palagi at mayroong pagtitiis sa bawat pagkakataon ng ating buhay. At sa muli po, mga kapatid, ito po ang inyong lingkod na mga Seventh-day Adventist, Brother Jonald Arizobal, sa pamamagitan po ng Ang Tinig Media Ministry. Kasama ko po yung aking asawa, nasa likod ng camera, at yung aking mga anak, na sa inyo po ay bumabati ng isang mapagpalang oras sa oras na ito.